Bishop Jonathan Periol. Glory to God. To God be the glory. Praise the name of the Lord. God is good. He's merciful. He's gracious. At hindi tayo nagsasawa na sa Kanya'y mamangha. Ang Kanyang pag-ibig, pagmamalasakit sa atin ay gayon na lamang. Tayo muna ay manatiling nakatayo, tayo manalangin. Pagpalain mo ang pagbubulay namin ng iyong mga salita. Patuloy na kami patnubayan mo sa panahon na ito na di karaniwan. Mayroon kaming pangkalahatang pagsubok na nararanasan. Subalit alam namin na hindi mo kami bibigyan ng pasanin na hindi namin madadala. Hindi mo kami susubukin na hindi namin ito mapapagtagumpayan. At ang aming paghuhugutan lamang ng lakas, walang iba kundi ang iyong mga salita. It is by hearing your words and obeying them that will make us like a house built on a rock. That no matter what comes our way, we will remain standing and solid. We entrust, O Lord, this evening study to you in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. We may be seated like what Bishop Sam just revealed to us or told us. Kagagaling lamang namin sa Shiloah. This building is going to be the main headquarters of our church, the PMCC Fort Watch. And we are set to unveil the first 5 floors by September. And hopefully we can right away use those floors in order to benefit the work of the Lord. So let us keep in our prayers the GMBI, the men and women who are really sacrificing a whole lot to see this building built. This evening, I just want to share to you a doctrine wherein our belief in the gifts of the Holy Spirit are based upon. And this doctrine is what we call as the continuity of the gift. Sa Tagalog, ang pagpapatuloy ng mga kaloob. Ito ang ating aral na tinatayuan at sinasampalatayanan. Yung pagpapatuloy ng kaloob ng Espiritu Santo. Now, I need to also mention to you that the opposite of the continuity is secession, from the word cease. Ito ang kabaliktaran ng ating itinuturong aral at doktrina na pagpapatuloy ng mga kaloob ng Espiritu ng Diyos. Yung tinatawag nilang ang mga kaloob ay tumigil na, huminto na. From the word cease. And so, there are two opposing camps when it comes to the spiritual gifts. Well, actually, 3. But the two extremes are the secessionists. The secessionists are those who believe that the gifts of the Holy Spirit, or at least the revelatory, miraculous gifts of the Holy Spirit, have already stopped at one point in our Christian history. And then on the opposite end is us, our position, which is the continuity of the gifts, the continuationists. That's what they call us. We call them secessionists,
and the secessionists call us continuationists, from the word continue, because we believe that the whole entire gifts of the Holy Spirit do continue. Now, because of the time constraints, I wouldn't be able to really dive deep and comprehensively in this doctrine. But I'm just going to give you the fundamental arguments to argue for the continuity of the gifts. I'm also going to give you some working knowledge on what the secessionists believe. So, dito sa Pilipinas, karamihan ang paniwala ay wala ng ibang mga kaloobang banal na espiritu. At meron ding naniniwala na nagpapatuloy pa ang mga kaloob sa espiritu. Subalit sa Amerika, ay ito ay mainit na diskusyon at debate. Ang sagutan ng mga secessionists at ng mga continuationists. Tayo yon. Meron silang tatlong argumento kung bakit sila naniniwala na ang ibang mga kaloob ng Espiritu Santo ay wala na. Una, ang tawag nila sa kaloob ng pagka-apostol ay ang kaloob ng pagpapahayag. In English, they describe the gift of apostleship as revelatory. Revelatory. Revelatory means in Tagalog, kapahayagan o pahayag. And we believe that the gift of apostleship is revelatory in nature. Meaning, God reveals His plans through His apostles. That's the reason why we argue that Arsenio T. Ferriol, our brother, is an apostle because he received a revelation. So, on that particular point, we share a commonality. They believe apostleship is a revelatory gift. And then we also believe that the gift of apostleship is indeed revelatory. Now, we differ in conclusion. So, they say, the Bible is the final and complete revelation of God. That's what they say. And we believe that too. Naniniwala tayo na ang Biblia ay ang pinakahuli at sakdal at kumpletong pahayag ng Diyos. Wala nang aklat na idaragdag sa Biblia. The canon of the scriptures is already final and complete. Canon means standard. So how many books in the Old Testament? 39. How many books in the New Testament? Is 27. Equivalent to 66 books. There will be no more 67th book. There will be no more 68th book. Now, thank God you get it, but most cults do not believe so. For instance, the Roman Catholics believe that aside from the canon of the scriptures of 66 books, there are also other books that are inspired by God. They call those books as the apocryphal books or the deuterocanonical books. There's about 12 to 16 books. Those books were written between
the Old and the New Testament. Kaya, sino sa inyo nakakita ng mga ganung aklat, yung apocryphal books? Yun ang paniwala ng ating mga kaibigang mga Katoliko na maliban sa Biblia ay meron pang ibang mga aklat, yung tinatawag nilang apocryphal books. The Mormon Church believe the Bible, but they also believe in the Book of Mormons. And if you will put them vis-a-vis, meaning compare them, they will believe more the Book of Mormons rather than the Bible. One thing you can say about cults, they are not happy with the current translation of the Bible. The Jehovah Witnesses, they have the New World Translation. The Iglesia ni Cristo Manalo, they prohibit members to bring their own Bibles to the church, but never forget your hymnals. So, a typical characteristic of cult groups is that they do not subscribe to the inerrancy of the Scriptures, to the authority of the Scriptures. In the Fourth Watch, it's the opposite. We believe in the authority of the Bible. We do not go beyond the Bible. Do you follow? We do not go over the Bible, but we go under the Bible. Now, when you open your Bibles to the book of 1 Corinthians, here in chapter 13, in verse 9, we know in part, we prophesy in part. In verse 10, when completeness comes, what is in part disappears. In other translations of the Bible, the word used is perfects. When the perfect comes, that which is in part shall be done away. Okay. That is one of the verses that secessionists use in order to reinforce their position. Yan ang isa sa mga talata, 1 Korinto, Kapitulo 13, talatang 10, ang kanilang ginagamit upang kanilang ipagtanggol yung kanilang posisyon na wala ng mga kaloob ngayon. Ang sinasabi nila, ang sakdal dyan ay nung ang Biblia ay nakumpleto na pagkatapos ng 100 taon ng pananampalataya. That's what they say. Nung nakumpleto na yung 39 at 27 books, at yan ay nakumpleto pagkatapos ng first 100 years of the Christian faith, ang kanilang pangangatwiran ay hindi na kailangan ng mga revelatory gifts. Particular na ang mga pahayag o ang mga kaloob na nagpapahayag gaya ng mga apostol. So, yan ang kanilang unang argumento. Wala na ngayong apostol, wala na ngayong kaloob ng pagka-apostol, propeta, kasi ang Biblia ay kumpleto na. Okay? Subalit, hindi iyon ang itinuturo talaga ng Biblia. Makikita natin na kahit ang Biblia ay kumpleto na, kailangan pa rin may magturo. Halimbawa, nung ang prinsipe ng Etiope ay na kilala ni Felipe
ay ang kanyang binabasa ay ang aklat ni Isaias. Ito ang binabanggit dito sa aklat ng mga gawa. In the book of Acts, when the Ethiopian was actually reading the Bible, Philip actually met him. Let's see that verse in chapter 8, verse 28. Now an angel of the Lord said to Philip, go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. He started out, and on his way he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all the treasury of Candace, which means Queen of Ethiopians. The man had gone to Jerusalem to worship, and on his way home was sitting in his chariot reading the book of Isaiah, the prophet. The Spirit told Philip, go to the chariot and stay near it. Philip ran up to the chariots and heard the man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? How can I, unless someone explains it to me? He invited Philip to come up and sit with him. So you can see that even though the Ethiopian prince was educated already, at noon, sa panahon na yaon, bihira ang marunong magbasa. Kaya ang mga sulat ni Pablo noon may tagabasa, sapagkat ang karamihan ng mga miyembro noon ay mga alila, no read, no write. Kaya kapag sumulat si Pablo noon sa mga iglesia, pinapabasa niya. Sapagkat maraming mga alila na hindi marunong bumasa at sumulat. But the Ethiopian prince, he was knowledgeable. He was reading. And he was reading actually the Old Testament Bible, which was actually written in the Greek language at that time. The Greek Bible was called the Septuagint. It was translated in Greek because at that time, the prevailing culture was Greek. In other words, he was reading the book of Isaiah, pero hindi niya nauunawaan. Sino nagpaunawa sa kanya? Si Felipe, na sugo ng Diyos. Kaya hindi kupot ang Biblia ay kumpleto na, hindi na kailangan ng tagapagpaliwanag. Hindi kupot ang Biblia ay kumpleto na, hindi na kailangan ng mangangaral. Kundi, kailangan lalong mayroong tamang mangangaral para ang Biblia ay maituro na tama. In this book of 2 Peter, chapter 3, verse 16, you will see there the potential of abuse when the Word of God is not in the hands or in the lips of the true preachers. Makikita nyo rito ang potensyal na abusuhin, lubirin, at likuin ang salita ng Diyos kung ang salita ng Diyos ay wala sa bibig ng mga tunay na sugo ng Diyos. He writes in the same way in all his letters, speaking in them in these matters. His letters contain some things that are hard to understand. Pause. Sino nagsasalita dito? Si Pedro. Sabi niya, patungkol sa mga sulat ni Pablo, si Pablo, kung magsulat, makikilala mo. Pare-pareho ang kanyang estilo
ng pagsusulat. Nasusundan niyo po ba? Ngayon, mapagkumbaba si Pedro. Dahil si Pedro yung walang gaanong aral, mangingisda. Si Pablo, graduate sa paanan ni Gamaliel. Napakatalino. Inamin ni Pedro, sabi ni Pedro, merong mga nakasulat sa sulat ni Pablo na mahirap unawain, nosebleed. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the other scriptures to their own destruction. Sabi ni Pedro, may mga sinusulat si kapatid na Pablo na mahirap unawain, na binabaliko at sinisira ng mga tao na walang alam, gaya ng kanilang pagbaliko sa salita ng Diyos. Kaya hindi nangangahulugan na kumot kumpleto na ang Biblia ay hindi na kailangan ng tagapagturo. Sinasabi din ng ilang, o hindi man, karamihan ng ating mga kaibigan ng mga protestante, ang kailangan mo lamang ay magbasa ng Biblia at tuturuan ka ng Espiritu Santo. Walang pagkakamali ng Espiritu Santo ay nagtuturo. Pero nagtuturo ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga mangangaral at mga guro. Kaya sa Efeso, Kapitulo 4, talatang 11, ang isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo ay mga guro. Yang guro na yan, hindi yan ng MCA teachers. No offense. Kasi baka akalain nyo ay, sino ang guro sa inyo? Ay, marami kaming guro. Meron kaming guro sa first year, second year, third year. Hindi yan ang guro na tinuturo ng Biblia. Ang mga guro na tinuturo ng Biblia ay ang tagapagturo ng salita ng Diyos. So, we believe the Bible is complete. Yes. Unequivocally. Walang pasubali. And unequivocally. Ang Biblia ay kumpleto. Pero hindi nangangahulugan na kung kumpleto na ang Biblia, ay hindi na kailangan ng mangangaral. Kundi, lalong kailangan ng mangangaral. Sapagkat kung hindi mangangaral, ang mangangaral ng Biblia, kanila itong babalikuin, kanila itong sisirain. Sapagkat ang tanging sugo ng Diyos, ang may karapatang mangaral. Roma, Kapitulo 10, talatang 15. How can they preach unless they are sent? In the Roman Catholic Bible, I do not know if you have the Roman Catholic version of the Bible, it says so directly. Ang sabi, paano sila magsisipangaral kung hindi sila apostol? Kasi ang ibig sabihin ng sugo ay apostol. Sa Juan, Kapitulo 3, talatang 34, maliwanag na bago makapagsalita ang sinuman, kailangan siya muna ay suguin. Ang nauuna ay ang pagsusugo bago ang pagsasalita. Nasusundan ba natin? Paano, ang sabi, for the one whom God has sent speaks. You cannot invert it. Hindi mo pwedeng baliktarin. Hindi kumot nagsasalita ay sugo na. Ang kailangan mauna ay pagsusugo bago ang pagsasalita. So, yung paniwalang yon ay malayo sa Biblia. Pangalawang argumento ng mga secessionists, andyan ba tayo? Sayang, wala tayong
tinatawag na, ano sa Tagalog ng blackboard? Pisara. At wala tayong pieso. Ha? Yeso. Pag ako'y magturo'y masipag ako. Sulat ako ng sulat. Yung estudyante naman, nalilito lalo. So, pangalawang dahilan nila, ito. Wala nang apostol ngayon. Kasi, pagkatapos ng 100 taon ng pananampalataya, tahimik na ang kasaysayan. That's what they claim. There are no more apostles, there are no more prophets. Today, because after the first 100 years of the Christian faith, we never heard anymore of apostles and prophets. History is silent, therefore, there are no more apostles today. But that is actually a fallacy of reasoning. Maling pangangatwiran yon. Fallacy of reasoning. Hindi kumot tahimik ang kasaysayan, hindi kumot tahimik at walang sinasabi, ay mali na nga. Halimbawa, kapatid na Andy, ikaw yung kumuha ng pandesal, ano? Kita mo, hindi ka makasalita. Ikaw talaga. Ipinagwari niya na yung silence, nandiyan pa ba kayo? Yung silence ay argumento. They call that arguing from silence. It is a fallacy of reasoning. Fallacy of reasoning. Argument from silence. Pag kayo makamit ng argument from silence, that is fallacy of reasoning. But then again, in other contexts, it can be true. Okay? Now, they say, history is silent, therefore, there are no more apostles. But we beg to disagree because history, are you following? Is man's record of human events. Are you following? Ano ang trabaho ng mga historian? Isulat yung kanilang obserbasyon. Hindi lahat ng nangyayari sa isang panahon, sa isang lugar, ay naisusulat ng mga historians. Kaya walang kasaysayan na kumpleto. Kailangan mo ng iba't ibang pagmumula ng kasaysayan para ikaw ay makabuo ng isang buo na salaysay sa isang pangyayari. You need other historians in order to paint a clear, panoramic, comprehensive view of history. Now, is there really no history after the first 100 years about apostles and spiritual gifts? The answer is no. There is. Yun nga lang, it was not well preserved. Sa pag-aaral ng Pentecostal history, may mga tao noon na ang tawag ay Montanists. The Montanists. They were the followers of John Huss. And they believe in the continuity of the gifts. In fact, the position of the Montanists was so credible and compelling that one of the most respected apologists of that time by the name of Polycarp
was actually converted and he himself became a Montanist. Pero, dahilan sila ay minority, yung mga taong ito ay inusig hanggang sila ay maubos at yung kanilang kasaysayan ay nangawala na rin. Now, going back to our argument, it is not really history which is the basis for our faith. Hindi po ba? Ano ang basis ng ating faith? Ang Biblia. Kaya sa ating pakikipagdebate at pakikipagtunggali, ang basihan ng argumento ay Biblia. Patunayan mo na si Arsenio T. Ferriol ay sugong apostol ni Hesukristo ayon sa Biblia. Ngayon, ang mga ibang pananampalataya, gumagamit sila ng kasaysayan o referensya. Yun nga lang, ang kanilang referensya ay mga outdated na. They are using outdated historical books. For instance, the Iglesia ni Cristo Manalo would argue from the book of history called Bowax, Lawson, and Anderson, which is actually outdated. They say that the place of the rising sun is the Philippines. But the Philippines has never been called the place where the sun rises. We are called what? The 19th province of China. No, I'm just kidding. I'm just kidding. Galit. Yung ba naman aim? Huh? Thank you. Pearl of the Orient Seas. What is the land of the rising sun? Japan. In the Bible, it's the Jordan River, not in the Philippines. So if ever we use references, it is still to our advantage. Yan. Now, how about the continuationists? How about us? This is what we categorically believe, na ang kaloob at pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Okay? Yan ang sabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 11 sa talatang 29. Na ang kaloob, God's gifts, and His call are irrevocable or without repentance, meaning they continue. The gifts and calling of God have not been revoked, they have not been rescinded, but they continue. Okay? That is one verse. That's just one verse. There's another verse in the book of Acts, in chapter 2, in chapter 2, in verse 38 to 39. Let's begin reading in verse 39. The promise, referring to the Holy Spirit, are you following? The promise is for you, referring to the audience of Peter. Sabi niya, ang mga kaloob ay sa inyo. Basahin nga natin sa wikang Tagalog. Sapagkat sa inyo ang pangako. Yun yung mga nain doon. Yan yung tinatawag na the generation of Jews who were living during the time of Peter. To your children, that is second, third, fourth generation. And to who else? Sa lahat ng nangasa malayo. Who are these people from afar? Who are these people? In the book of Ephesians, Jesus preached to those of you who are near and to those of you who are afar.
In the book of Ephesians, please follow me, those who are afar actually refer to the Gentiles. Here in Ephesians, in chapter 2, verse 17. He came, preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. So there are two types of people. Those who were far, yung malalayo, and those who were near, malalapit. Sino yung malalapit? Yun yung mga anak ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Doon ipinanganak si Jesus. Sabi sa John chapter 1 sa verse 11. He came to His own. Yung mga malapit sa Kanya, Israel. Sa kanilang mga kaloob at sino pa? Ang mga malalayo, ang mga hentil. Kaya ang kaloob at pagtawag ng Diyos nagpapatuloy, hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa mga hentil. Wala kang mababasa sa Biblia na tuwiran na nagsasabi na wala ng mga kaloob ng apostol, propeta, ebanghelista, guro, pastor, at iba pang mga kaloob sa paggawa o yung gifts of operation. Kundi lahat ay nagpapatungkol sa namamalaging pagkakaloob ng Espiritu Santo. Basahin naman natin yan sa aklat ng Roma. Dito sa aklat ng Roma, meron din ritong isang talata na nagpapatungkol sa pagpapatuloy ng mga kaloob. Romans chapter 1. In Romans chapter 1, verse 11. I long to see you that I may impart to you some spiritual gifts. So that I may impart to you some spiritual gift. Makikita nyo dyan na merong kaisipan na ang kaloob pwede pa rin ibahagi. 1 Corinthians 12:31. Desire the greater gifts. Desire, pinapanasa, pinapahingi. And I will show you the most excellent way. Sabi ng iba, ang pinapanasa sa atin ay pag-ibig, sapagkat yun ang susunod na kabanata sa Kapitulo 13. Nasusundan nyo ba? Meron akong kaibigang protestante na ganyan ang argumento. Sabi niya, Jonathan, yung pinapanasa sa atin, the one that is being asked of us is love. But I told him, that is not what the context says. Love is not a gift. Love is the fruit. The gift there is not love. It is the way to exercise the gift. There's another verse here. Nasusundan ba natin? This time in the book of 1 Corinthians. In the book of 1 Corinthians, in verse 7, 1 Corinthians 1:7. Therefore, you do not lack any spiritual gift. Do you follow? As you wait for our Lord Jesus to be revealed, you do not lack. Hindi, basahin natin sa wikang Tagalog. Ano pat kayo ay hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay sa paghahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kaisipan ni Pablo ay ito, na ang mga taga-Korinto ay magkakaroon ng kumpletong kaloob hanggang sa pagbabalik ni Jesus.
Sabi niya, hindi kayo nagkulang ng kaloob. Hanggang sa paghahayag ng Panginoong Hesukristo. Ang tanong, dumating na ba si Hesukristo? Hindi pa. Sa makatwid, maaari at tama at safe na ipalagay na hanggang ngayon ay may kaloob pa ng Espiritu Santo. So, sa iglesia ng Panginoon, may kaloob pa ng Espiritu Santo. We believe in the fivefold gifts of the Holy Spirit comprising of apostleship, prophets, evangelists, pastors, teachers, and gifts in operation. Okay? Now, speaking of gifts, nandiyan pa ba tayo? Speaking of gifts, hindi lahat ng pinagkakalooban ng kaloob, alam niya agad na yun ang kaloob niya. Mukhang alam niyo na. Marami na sa inyo nag-amen. Halimbawa, sa ating mga minamahal na kapasturan, alam ba nila na sila'y may kaloob ng pagiging pastor nung sila ay pinanganak o nung sila'y nagkaroon ng kamalayan? Yung iba sa kanila, elementary, hindi nila alam, may kaloob pala sila ng pagkapastol. Maaring ibinigay na sa kanila yon, hindi pa nila alam, o kaya doon lamang ibinigay sa kanila. Sa palagay nyo, yun ay tamang pangangatwiran? Ha? Mga pastor. So, halimbawa, ako ay pumasok sa Bible school nung ako ay... kailan ba ako pumasok sa Bible school? I think basta ako ay graduate ng 1997. Okay? Pero hindi ko alam yung aking kaloob na pagiging pastor nung ako ay nasa elementarya pa at nasa high school. Hindi ko alam. Later ko na lang nalaman. Hindi lahat ng pinagkakalooban alam agad nila na yon ang kaloob nila. Halimbawa, si Pablo, sinasabi sa Galatia, mga kapatid, look at here, in the book of Galatians. In chapter 2, verse 1. Then after 14 years, I went up again to Jerusalem, this time with Barnabas. I took Titus also. I went in response to the revelation and meeting privately with these esteemed leaders, and I presented to them the gospel that I preach among the Gentiles. You will notice, Paul was called already by Jesus sa daan ng Damasco. Doon siya tinawag na maging apostol. Pero hindi niya ni-reveal, hindi niya binanggit yung kanyang kaloob ng pagka-apostol sa loob ng 14 na taon. Only after 14 years, he revealed the gift of apostleship and the revelation given to him by Jesus Christ. When one is called by the Lord, it is not assumed that the person right away understands or accepts the gift God has given him. But eventually, they will realize. For instance, our beloved apostle. Our beloved apostle Arsenio T. Ferriol was called by Christ to be an apostle when he was in high school.
in high school. He was around 16, 17 years old. But only when he was 30 plus years old, he revealed he is an apostle. 30 plus years old. And he did not realize he was the good man of the house until the early 2000. Hindi niya napagtanto na siya pala ang katunayan ng hula ni Kristo na nakasaad sa Mateo, Kapitulo 24, talatang 43. Ang unang pahayag niya, apostol lamang siya. Di kalaunan, sinabi niya na rin na siya ang mabuting puno ng sangbahayan. Ang aking posisyon, ang aking argumento, hindi lahat ng tinatawag ng Diyos, kaagad-agad, nauunawaan niya yung kanyang pagkatawag. Marahil, minsan, inaayawan niya yon. Halimbawa, si Moises. Siya talaga ang tinawag ng Diyos para lumapit kay Paraon. Pero ang sabi ni Moises, ako ay utal. Mas magaling to kapatid ko, si Aaron. Tinawag si Isaias na maging sugo ng Diyos. Sabi ni Isaias, hindi ako karapat-dapat kasi ako'y maruming tao. Tinawag si Jeremias. Sabi ni Jeremias, hindi ako karapat-dapat, ako'y batang-bata pa lamang. Tinawag ng Diyos si Pablo. Si Pablo, bago niya maunawaan na siya'y tinawag na apostol, pumatay pa siya. Ang pinatay niya ay yung kanyang kababata na si Esteban. Kaya ang sabi niya, ako'y hindi karapat-dapat na tawaging apostol. Subalit, yung pinaging dapat ng Diyos, yun ang itatayo ng Diyos. So, naniniwala tayo na ang kaloob ng Diyos na pagka-apostol ay nagpapatuloy. Sapagkat ang iglesia laging pangungunahan ng buhay na apostol. Hindi natin babaliin yan. Yang aral na yan, hindi yan tunay dahil buhay pa si apostol noon. At ngayong patay na si apostol ay hindi na tunay yon. Ang doktrina, hindi mo binabago para to suit our situation. Because real doctrine is from God. Kaya ang tanong ko sa inyo, nananampalataya pa ba tayo? Kasi ang sabi, ang opisina nananatili, ang tao namamatay. Eh bakit ngayong tayo ang namatayan, ibiglang iba na? Huwag niyong iibahin yun. Magkakasala tayo sa Diyos. Ang gawin natin, alamin natin. Magsaliksik. At may buong kapakumbabaan na tanggapin ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Kaya sa iglesia ng Panginoon, huwag kayong magagambala, huwag kayong mababalisa. At ang Diyos patuloy na magtuturo sa atin. Tayo manalangin. Pagpalain mo ang iyong mga salita sa gabing ito, bigyan mo kami ng kapanatagan, kapayapaan, at pagpapasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maraming salamat, Bishop Jonathan, sa salita ng Diyos na patuloy na nagpapalakas ng aming pananampalataya. Ating awitin, magbigay na may galak sa Panginoon. Panginoon,
Wakasan tayo sa isang panalangin. Praise the Lord. Ating purihin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Panginoon, kami nagpapasalamat sapagkat Ikaw ay Diyos na tapat at laging marunong. Salamat dakilang Ama sapagkat ang iyong mga salita'y lalo mong ginagawang higit na maliwanag sa amin. Tunay na hindi mo pinagkulang ng kaloob ang iyong tunay na iglesia, dakilang Diyos. Thank you for the revelation that you have given us tonight, that your calling is irrevocable, hindi nagbabago. At kami sumasampalataya, dakilang Diyos. Meron kang buhay na tagapangunang patuloy na inilalagay sa amin ayon sa kaloob na iyong ibinibigay gaya ng tinanggap ng aming mahal na apostol. Gayon din, Panginoon, kami sumasampalataya. Patuloy kang naglalagay ng buhay na apostol sa aming kalagitnaan. Increase everyone's faith, O God. Dagdagan mo at huwag magkulang ang aming pananampalataya, dakilang Ama. Salamat, hindi mo kami pinabayaang like orphans, Lord, kundi patuloy ka naming kasama. Patuloy kang naglalagay ng lalaking siyang maghahanda sa amin, magpapatibay hanggang sa pagdating ng aming Panginoon. Tulungan mo kaming higit na maging masigla at lalo kaming maging masipag sa aming paglilingkod. Mapabilang kami doon sa mapalad na datnan mo na patuloy na may pagtitiyaga, may pagtitiis na ginaganap ang iyong kalooban. Salamat muli sa iyong mga salita sa gabing ito. Panginoon, uwi kaming may kapanatagan, may kagalakan sa aming mga puso. Purihin ka, dakilang Diyos. Luwalhatiin ka, dakilang Ama. And we pray that revelation may also come to each and every one of us. Patuloy kang magpahayag sa iyong buong iglesia, Panginoon. At kami patuloy na tapat na maglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng lalaking iyong itinalaga sa aming kalagitnaan upang siya patuloy na gumabay at maghanda sa amin hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo. Ibinabalik namin sa iyong kapurihan ang kalwalatian, ang walang hanggang pagpapasalamat. Purihin ka, dakilang Ama. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat magsabing purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Praise God.